Matapos ang nakakabitin na patikim na full power ni Sukuna, ngayon nagbabalik na naman tayo para i-review ang panibagong spoiler para sa chapter 253. At sa chapter na to ay isang purong bakbakan talaga ang ating masasaksiyan. Nagsimula ang eksena sa isang flashback tungkol sa discussion sa kung sino raw ang pinakamalakas na first grade o grade 1 sorcerer, in which ay ayon kay Meimei na ang pinakamalakas raw na first grade sorcerer ay si Kusakabe. Sa parte naman ni Nanami ay ayon sa kanya na nagdedepende raw yan sa sitwasyon, pero masasabi niyang si Kusakabe daw siguro ang pinakamalakas. Dito naman kay Gojo ay sinabi rin niya na si Kusakabe rin daw ang pinakamalakas. Pero ibang usapan na raw yan kung kasali raw ang ilang sorcerers mula sa big 3 families of Jujutsu. And lastly, nung si Kusakabe naman ang tinanong ay ang kanyang sagot ay hindi raw siya ang pinakamalakas, kundi ang ibang first grade sorcerer pa raw o ang sorcerer na nagangalang Usami. Matapos ang flashback na yan ay balik sa present, may kita dito si Maki na mabilis na kumikilos patungo kay Sukuna, in which ay naiwasan naman niya dito ang slashing attack ni Sukuna na pumutol sa isang buong building sa kanilang tabi. At habang nag-engage sa laban itong dalawa ay papahulog naman sa kanila ang kalahating parte ng building na naputol. Kasabay niyan ay bumagsak rin sa kanila ang mga kotseng nakapark sa building na siyang ginamit ni Suko ng advantage upang itago kay Maki ang kanyang pag-activate ng dismantle. Ngunit namalayan ito ni Maki kaya sinubukan niyang i-defend ang kanyang sarili na siyang nagpatalsik sa kanya. Habang papatalsik ay kaagad pumunta si Suko na sa likuran ni Maki at nagawa niyang magamitan si Maki ng cleave. Ngunit biglang dumating si Ino upang atakihin si Suko na kaya hindi ito natuloy dahil nag-release ng mga dismantle si Suko na dito kay Ino at sinipa ito dahil na natuluyang nahulog si Ino mula sa gusali. Maya-maya pa nang napansin naman ni Suko na walang hawak-hawak na armas si Ino, which is ang curse tool ni Nanami, ay dito na kagad umatake si Kusakabe gamit ang curse tool. However, nagawa lamang itong masangga ni Suko na sa isipan naman ni Kusakabe ay natangke raw ni Suko ng atake dahil namalayan na raw nito ang kanilang plano matapos itong mapansin na wala kay Ino ang curse tool. Matapos niyan, si Maki na naman ang sumugod kay Suko na nagpatalsik sa King of Curses. Habang sa kanyang isipan ay kahit nakasurvive pa raw si Yuta sa ginawa ni Suko na sa kanya, sa tingin niya na kung magtatagal pa raw ang laban ay eventually magkakaroon na naman daw sila ng dagdag pang problema. Kaya kailangan niya na raw tapusin ito ngayon din. Samantalang ayon naman ng narrator na matapos raw ang pagkamatay ni Gojo, sina Kashimo, Higuruma at Yuta ay nagpa-entertain daw talaga sa kanilang mga talento dito kay Sukuna. So balit ang gusto raw talaga ni Suko nang makaharap ay si Maki na may heavenly restriction. At ayon pa dito na excited daw talaga si Sukuna sa paghaharap nila ni Maki. Matapos niyan ay nislice naman ni Maki ang isang poste at sinipa ito patungo kay Sukuna. Ngunit mas mabilis pa si Sukuna mga kaibigan at nagawa nitong mahawakan ang mukha ni Maki at idiniin si Maki papasugod hanggang sa napalabas sila sa building. Dito'y pinuri pa ni Sukuna si Maki na di raw tulad kay Yuji, si Maki ay wala raw talagang curse energy. Matapos niyan ay may kita ang mukha ni Maki na nagawang masugatan ni Sukuna. Kaya napatawa ng gusto si Sukuna na ayon pa sa kanya na ang Jujutsu ay isa lang daw umanong balat at laman. Pero ang katawan daw ni Maki ay yung tunay na buto. Napasigaw naman si Sukuna sa kanyang excitement na dagdag pa niya na ang existence daw ni Maki ay sumangalungat daw talaga sa Jujutsu o sorcery. Matapos niyan ay nag-clash na naman ang dalawa habang may kita pa rin ang excitement dito sa mukha ni Sukuna. Dahil first time pa pala ni Sukuna nang makaharap ang kagaya ni Maki. Ayon pa nga niya na ang laban daw na to ay ang siyang magde-determine sa kung ano raw talaga ang dapat palalakasin, ang Jujutsu ba o ang physical body. Habang nasa gitna ng laban ay napansin naman ni Maki na itinigil na ni Sukuna ang pag-heal sa kanyang sarili gamit ang RCT. At matapos niyan ay eto na. Nagawa ni Sukuna nang masuntok si Maki ng isang black flash mga kaibigan. And just like that ay di na nakita pa si Maki sa harapan ni Sukuna mula sa napakalakas na black flash mga kaibigan. Ito ang kauna-unang pagkakataon na nakita natin si Sukuna nang nagpakawala ng isang black flash. Matapos niyan ay makikita na itinuon na naman ni Sukuna ang kanyang atensyon dito kay Kusakabe. Habang sa isipan naman ni Kusakabe ay di siya makapaniwalang siya na lang ang natitirang lalaban ngayon o haharap kay Sukuna sapagkat nagre-recover pa ang kanyang mga kasamahan. Dagdag pa niya na kung wala raw talaga silang tsansang manalo ay matagal na raw siyang nag-retreat. Ngunit dahil sa umabot na raw siya sa moment na to wala na raw siyang choice kundi harapin na talaga ang King of Curses. At dito yung makikita na kinakabahan na nga si Kusakabe mga kaibigan na naghahanda na di makapaniwala na ngayon ay nasa sa kanyang kamay na ang misyong pagpatay kay Sukuna. Samantalang makikita naman si Sukuna na nakatingin sa kanya. What a turn of events. Kakayanin kaya ni Kusakabe ang nag-uumapaw na lakas ng King of Curses? Well, yan ang ating aalamin sa susunod na chapter dahil dito muna magtatapos ang spoilers mga kaibigan sa panel na to. Also, break po ang JJK mga kaibigan next week. Pero huwag kayong mag-alala dahil mag-upload pa rin naman tayo ng full chapter para sa chapter 253 para sa mas dama pa at in-depth review. Also, may other JJK topics din tayong i-review during sa 1 week break. Ayan, maraming salamat. Kaya naman kung nagustuhan nyo yung video, can I get a like, comment, follow, or subscribe na rin for more videos like this. And see you guys again on my next video.